Hindi lahat ng takot may kasamang sigaw. Minsan sapat na yung malamig na hangin at titig ng isang batang parang may kakaibang nakikita para manginig ka rin sa takot. Ganito ang nangyari kay Rosa, 24 years old, na kasalukuyang nakatira sa bahay ng tita niya kasama ng asawa nito at ng dalawang anak, si Mira, 15, at si Leo, 2 years old. Simulat sa pool, tumutulong na si Rosa sa pagpapalaki ng mga anak ng tita niya, kaya itinuturing na rin siyang parang mga kapatid ng mga ito. Isang gabi, naiwan siyang mag-isa sa bahay kasama si Leo. Si Mira ay natulog sa bahay ng kaibigan. Ang tito niya ay nasa trabaho at ang tita naman niya ay abala sa pagdedekorasyon ng float para sa Christmas parade. Sanay na si Rosa sa ganong setup, mabait si Leo, at bihira namang magpakasutil. Bandang 9:00 ng gabi, habang naglilinis si Rosa ng mga pinagkainan sa kusina, si Leo naman ay nasa sala, tahimik na naglalaro at nanonood ng cartoons sa YouTube. Walang anumang kakaibang nangyayari, hanggang bigla na lang siyang nakarinig ng sigaw. Hindi basta sigaw ng bata, kundi yung sigaw na may halong takot at gulat. Paglingon ni Rosa, nakita niyang tumatakbo si Leo papunta sa kanya, umiiyak at nanginginig. Pagkarating nito sa kusina, mahigpit itong kumapit sa pantalon niya at ayaw nang bumitaw. Binuhat niya ang bata at agad nitong ibinaon ang muka sa kanyang hoodie. Patuloy pa rin ang pag-iyak. Tinanong ni Rosa kung anong nangyari, pero tanging pagturo lang ni Leo sa may pinto ang isinagot nito, sabay bulong ng door. Hindi alam ni Rosa kung ano ang iisipin. Wala namang hangin, walang ingay, at walang kahit anong kakaiba sa paligid. Pero ramdam niyang may mabigat na presensya dun sa bahay. Ayon sa tita at tito niya, may madilim daw na kasaysayan ang bahay na yon. Bago pa daw ito bilhin ng tito niya noong 1989, may dalawang magkapatid umanong nagpatayan sa mismong lupang yon. Mula noon, paminsan-minsan ay nakakaramdam si Rosa ng hindi maipaliwanag na kaba, lalo na kapag siya lang ang mag-isa. Pero kahit ganon, ngayon lang siya nakakita ng ganong takot sa mga mata ng bata. Kung ano man ang nakita ni Leo, malinaw na hindi yon basta-basta at hindi kathang-isip. Kasi pati siya, nanlamig ang buong katawan. May kwento rin ang tita niya na may mabuting espiritu raw na nagbabantay sa kanila, ang yumaong lolo niya. Pero sa gabing yun, kahit gaano pa kabait ang sinasabing espiritu, hindi maalis sa isip ni Rosa ang imahe ni Leo na nanginginig habang nakaturo sa pinto. At mula noon tuwing mag-isa siya sa bahay, hindi niya maiwasang lingunin parate ang pinto. Baka sakaling may ibang nakatingin din mula roon.